Isang umaga sa baybayin ng Laguna de Bay, sa isang maliit na barangay sa labas ng Santa Rosa, biglang nagimbal ang katahimikan. 35 bangkay ng mga babae ang natagpo ang palutang-lutang sa isang malawak na palaisdaan, naghasik ng takot sa mga residente at nagbigay ng malaking palaisipan sa mga pulis. Sa simula, inakala itong gawa ng isang sindikato ng human trafficking, ngunit ang mga hibla ng investigasyon ay tila tumuturo sa isang maganda at kaakit-akit na sales agent ng kotse, isang babaeng kilala sa kanyang kabaitan at karisma. Sino nga ba siya talaga, at bakit ang lahat ng biktima ay nagwakas sa malagim na paraan sa liblib na barangay na iyon? Ang umagang iyon sa barangay San Isidro ay malagkit pa rin na may manipis na hamog na bumabalot sa mga palayan. Ang maliit at payapang nayon na ito ay karaniwang napupuno lamang ng tunog ng mga tandang na tumitilaok at ng tilamsik ng tubig mula sa mga palaisdaan na hindi kalayuan sa pangunahing kalsada. Sanay na ang mga residente sa simpleng takbo ng buhay. Karamihan ay nagtutungo sa bukid, ang ilan ay nag-aasikaso ng kanilang mga palaisdaan, at ang ilan ay nagtitinda sa palengke ng bayan. Hindi nila kailanman inakala na ang kanilang tahimik na barangay ay magiging sentro ng pambansang atensyon. Ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag ng si Mang Cardo, isang may-ari ng palaisdaan, ay nagmamadaling naglakad patungo sa kanyang ari-arian. Dala niya ang isang timba at isang maliit na lambat upang tingnan ang huli ng hipon mula sa nakaraang gabi. Sa una, ang nakikita lamang niya ay ang kalmadong ibabaw ng tubig na sumasalamin sa sikat ng araw sa umaga. Ngunit bigla siyang natigilan. May isang bagay na lumulutang sa sulok ng palaisdaan na pumukaw sa kanyang pansin. Ano iyon? Parang sako, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit. Hinahawi ang mga sanga at damo na humaharang sa kanyang paningin. Nang ilang metro na lang ang layo niya, tila nanigas ang kanyang buong katawan. Hindi iyon sako. Iyon ay mahabang itim na buhok, basa at nakadikit sa tubig. Nang mas lumapit pa siya, isang maputlang mukha ng babae ang malinaw na nakita niya, palutang-lutang at walang buhay. Ang mga mata nitong walang laman ay nakatitig sa langit habang ang mga labi ay nangingitim. Agad na nabitawan ni Mang Cardo ang timbang dala niya. Ang kanyang hininga ay tila naipit sa lalamunan. Diyos ko po! Bangkay! May bangkay sa palaisdaan, sigaw niya ng buong lakas. Ang sigaw na iyon ay nagpalingon sa ilang magsasaka na nagtatrabaho sa kalapit na bukid. Nagtakbuhan sila palapit, puno ng pag-uusisa sa nakita ni Mang Cardo. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang balita ay kumalat na parang apoy. Nagdagsaan ang mga tao patungo sa palaisdaan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pag-usisa. Naku po, sino kaya siya? Tanong ng isang ginang habang tinatakpan ang bibig ng kanyang dester. Mukhang hindi taga rito, parang taga Maynila, sagot naman ng isa. Biglang naging magulo ang paligid. Sinubukan ng ilang kalalakihan na hilahin ang bangkay patungo sa pampang. Ngunit nang may angat na nila ang katawan, lahat ay natahimik. Ang damit ng babae ay gusgusin, may mga marka ng sakal sa kanyang liig, at ang kanyang mga pulso ay may mga pasa, na parabang itinali ng mahigpit. Ang kapitan ng barangay, si Nestor Jimenez, ay dumating na humahangos matapos marinig ang balita. Siya ay hinihingal, at ang pawis ay tumutulo sa kanyang mukha, kahit na malamig pa ang umaga. Totoo bang may bangkay? Tanong niya na nanginginig ang boses. Opo, kapitan. Heto, nayahon na namin mula sa palaisdaan, sagot ni Mang Cardo na maputla pa rin ang mukha. Tinitigan ni Kapitan Nestor ang katawan at napalunok. Sinubukan niyang pakalmahin ang mga residente kahit na ang kanyang sariling puso ay kumakabog ng malakas. Huwag nang may hahawak pa. Hintayin natin ang mga pulis. Huwag kayong mag-ingay, manahimik ang lahat, sigaw niya. Bagamat ang kanyang tono ay mas parang utos na puno ng kaba kaysa sa katatagan ng isang lider. Ngunit mahirap panatilihin ang katahimikan. Ang mga bata ay nagsimulang umiyak sa takot. Ang mga ina ay nagbubulungan, puno ng pag-aalala. At ang mga ama ay nagbibigay ng kani-kanilang hinala. Baka biktima ito ng pagpatay, Kapi. Baka tinapon lang dito, pinatay sa syudad tapos dinala rito. O baka may masamang sindikato na nakapasok na sa barangay natin. Ang mga boses na iyon ay naghalo-halo at naging isang malakas na ugong. Lalo pang nabalisa si Kapitan Nestor. Alam niyang kapag kumalat ang chismis,
ang kanilang barangay ay magiging sentro ng usap-usapan. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng sirena na papalapit. Dalawang sasakyan ng pulis ang pumasok sa barangay, kaya't agad na nagbigay daan ang mga tao. Mula sa sasakyan ay bumaba ang ilang unipormadong opisyal. Isa sa kanila, isang batang investigador na nagngangalang Police Captain Miguel de la Cruz, ang agad na nanguna. Lahat ng residente, pakilayo po muna. Ito ay isang crime scene. Huwag munang maihahawak ng kahit ano, mariin niyang sabi. Sinimulan ni Miguel at ng kanyang team na suriin ang katawan ng biktima. Kumuha sila ng mga litrato, itinala ang bawat detalye, at tinakpan ang katawan ng babae ng itim na tela. Ngunit, may isang nakakagulat na bagay silang agad na natuklasan. Sir, tingnan ninyo ito, may mga marka ng sakal sa liig, bulong ng isa sa mga opisyal. Tumango si Miguel ng may seryosong mukha. Hindi ito ordinaryong pagkamatay. Malinaw na may karahasan dito. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpabalisa sa mga residente. Ang ilan ay umatras, tinatakpan ang kanilang mga bibig. May isa pang ang halos himatayin. Si Mang Cardo, na unang nakakita ng bangkay, ay nanginginig pa rin. Sumandal siya sa isang puno, ang kanyang mga mata ay walang laman habang nakatitig sa tubig ng palaisdaan. Bakit sa palaisdaan ko pa? Bakit hindi sa iba? Bulong niya, na para bang sinisisi ang sarili. Samantala, si Kapitan Nestor ay mukhang hindi mapakali. Nakatayo siya sa likuran ng mga residente, ang kanyang mukha ay maputlang maputla. Ngunit hindi lang dahil sa takot sa nakitang bangkay, sa kanyang puso, mayroon pang ibang takot na mas malalim. Nararamdaman niyang hindi ito isang simpleng pagkakataon. May isang bagay na nagbabanta sa kanyang barangay. Lumingon si Miguel kay Nestor. Kapitan, kailangan kong tipunin ang lahat ng residente ngayong tanghali sa barangay hall. Kailangan nating alamin kung sino ang nakakakilala sa biktima. Susuriin din namin ang listahan ng mga bisitang dumating sa barangay kamakailan. Mabilis na tumango si Nestor kahit na malamig na pawis ang bumasa sa kanyang sentido. Sige po, sir. Iaanunsyo ko mamaya. Ngunit bago pa man umalis ang mga pulis, isang residente ang sumigaw. Diyos ko po. Ayan, may isa pa. May isa pang bangkay. Lahat ay napalingon. Mula sa kabilang dako ng palaisdaan, isa pang katawan ng babae ang nagsimulang lumitaw sa ibabaw. Ang kanyang buhok ay lumulutang, at ang kanyang katawan ay dahan-dahang tinutulak ng agos papunta sa pampang. Ang sitwasyon na puno na ng tensyon ay lalo pang naging magulo. Malalakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Ang ilan ay napaupo na lamang sa lupa. Agad na nagbigay ng utos si Miguel. Bilis, ay secure ang kabilang bahagi ng palaisdaan. Kailangan nating tiyakin kung ilan talaga sila. Nang araw na iyon, opisyal na nawala ang kapayapaan sa barangay San Isidro. Mula sa palaisdaan na karaniwang pinagkukunan lamang ng kabuhayan, ngayon ay sunod-sunod na mga bangkay ang lumilitaw. Walang sinuman ang nakakaalam kung gaano pa karami ang lulutang. Isa lang ang sigurado, ang maliit na barangay na iyon ay naging saksi sa simula ng isang madilim na misteryo na iyanig sa buong lalawigan ng Laguna. Tanghali na at ang barangay hall ng San Isidro ay siksikan sa mga tao. Ang matinding sikat ng araw ay nagpadagdag sa bigat ng hangin, kasabay pa ng magulong sitwasyon matapos ang pagkatuklas sa mga bangkay. Nagtutulakan ang mga tao, ang ilan ay nakaupo sa mga kahoy na silya, habang ang iba ay nakatayo at nagbubulungan. Malinaw na nakaguhit ang takot sa kanilang mga mukha. Sa harapan, nakatayo si Police Captain Miguel de la Cruz na may matatag na tindig. Seryoso ang kanyang mukha, at ang tingin niya ay dumaraan sa bawat isa. Sa kanyang tabi, si Kapitan Nestor Jimenez ay hindi mapakali. Pawis ay tumutulo sa kanyang sentido, kahit na malakas ang ikot ng bentilador sa itaas. Mga residente ng San Isidro, malinaw na umalinggaw ang boses ni Miguel. Hindi lamang isa, kundi mahigit 2 bangkay ang aming natagpuan sa palaisdaan kaninang umaga. May posibilidad na madagdagan pa ito dahil patuloy pa rin ang paghahanap ng aming team. Biglang nag-ingay ang bulwagan. Ang mga mahihinang sigaw ay humalo sa mga bulungan ng takot. Isang ginang na may suot na belo ang napahagulgol na para bang naiisip na maaaring isa sa mga biktima ay kanyang kaanak. Kalma muna, sabi ni Miguel habang itinataas ang kamay. Kailangan namin ang kooperasyon ng lahat.
Kung may nakakakilala sa mga biktima o may nakitang kahina-hinalang dayo sa barangay na ito, i-report agad. Umubo si Nestor at sinubukang siya naman ang magsalita. Mga kabarangay, kailangan nating manatiling nagkakaisa. Huwag tayong padadala sa mga chismis. Hayaan nating magtrabaho ang mga pulis. Ngunit ang tono ng kanyang boses ay marupok, mas parang pakiusap na puno ng takot kaysa sa isang panawagan na nagpapakalma. Bago pa man humupa ang tensyon, isang pulis ang pumasok na nagmamadali. Maputla ang kanyang mukha at hinihingal siya. May ibinulong siya kay Miguel, ngunit narinig ng lahat ang ilang bahagi ng kanyang sinabi. Sir, mayroon pa. Nakakita ng 5 karagdagang bangkay sa timog na bahagi ng palaisdaan. Ang bulwagan ay biglang dumagundong. Ilang tao ang agad na tumayo at ang ilan ay sumigaw sa takot. Diyos ko, 5 pa, umalinggaw ang boses ng isang lalaki. Napapikit si Miguel sandali at pagkatapos ay tiningnan ang mga residente ng may diin. Hinihiling ko na huwag kayong lalapit sa palaisdaan. Hayaan ninyong magtrabaho ang aming team. Ulitin ko, huwag kayong lalapit. Ngunit ang balita ay masyado nang mabilis na kumalat. Ang maliit na barangay ay biglang napuno ng mga tagalabas. Dumating ang mga mamamahayag mula sa mga pambansang istasyon ng telebisyon na may dalang malalaking kamera, kinukunan ang bawat sulok ng nayon. Karagdagang mga sasakyan ng pulis ang nakahilera sa daan ng lupa na karaniwang tahimik. Ang mga sirena ay umuugong araw at gabi na ginagawang parang isang lugar ng digmaan ang barangay. Breaking news, 35 bangkay ng babae, natagpo ang palutang-lutang sa isang palaisdaan sa labas ng Santa Rosa, Laguna, umalinggaw ang boses ng reporter sa telebisyon mula sa radyo ng isang residente. Ang bawat nakarinig nito ay nagkatinginan lamang na may mga mukhang puno ng pangingilabot. Samantala, sa mga kabahayan, lalo pang tumindi ang takot. Pinagbawalan ng mga magulang ang kanilang mga dalagang anak na lumabas ng bahay. Ang mga sari-sari store ay nagsara ng mas maaga. Maging ang mga kalsada ng barangay na karaniwang masigla pagsapit ng hapon ay biglang naging tahimik, parang isang patay na nayon. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Eliza Reyes na may ngiti sa labi. Ang dalagang may mahabang itim na buhok ay mukhang elegante sa kanyang asul na blazer, dala ang isang folder na puno ng mga brochure ng kotse. Naglakad siya ng may kahinahunan sa gitna ng mga tao, na para bang hindi apektado ng kaguluhang nagaganap. Magandang hapon po, ma'am. Kung kailangan ninyo ng sasakyan para sa pamilya, mayroon po kaming special promo ngayon, mababa lang ang monthly, sabi niya sa matamis na tono sa isang ginang na nakatayo sa harap ng kanyang bahay. Tiningnan ng ginang si Eliza nang may pagtataka at mabilis na umiling. Hindi, iha. Hindi ngayon ang oras para pag-usapan ang kotse. Ngumiti si Eliza ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa barangay na nababalot ng takot. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti may isang bagay na hindi mabasa. Ang kanyang tingin ay matalim na para bang may binibilang sa kanyang isipan. Naglakad siya palayo, iniwan ang ginang na gulong-gulo. Samantala, sa barangay hall, tinawag ni Miguel si Nestor sa kanyang opisina. Nag-usap sila ng sarilinan. Kapitan Nestor, magiging tapat ako sa iyo. Hindi simple ang kasong ito. 35 bangkay, lahat babae. Hindi ito birong bagay. Ang barangay ninyo ay maaaring maging lokasyon ng pinakamalaking krimen na nahawakan ko. Yumuko si Nestor, nanginginig ang mga kamay. Wala. Wala po akong alam, sir. Nagulat din po ako. Tahimik po ang barangay na ito. Tiningnan siya ni Miguel ng matalim. Pero ang nakapagtataka, ilan sa mga biktima ay nakita pala rito sa inyo ilang panahon na ang nakalipas. Ibig sabihin, may dahilan sila para pumunta sa San Isidro. Inaalam pa namin pero gusto kong maging tapat. May narinig ka ba tungkol sa isang grupo o mga dayo na madalas pumunta rito? Napalunok si Nestor. Ang mga alaala ng nakaraan ay bumalik sa kanyang isipan, ang peking kooperatiba, ang panloloko, ang mga taong dating sangkot. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Wala po, sir. Sa pagkakaalam ko po, wala. Bumuntong hininga si Miguel. CJ. Pero kung may makita akong ebidensya na kasalungat niyan, babalikan kita para tanungin ulit tungkol dito. Ang pag-uusap na iyon ay nag-iwan ng tensyon sa hangin.
Lumabas si Nestor na maputla ang mukha, habang si Miguel ay lalong nakumbinsi na may malaking lihim na itinatago ang barangay na ito. Pagsapit ng hapon, naiangat na ng mga pulis ang lahat ng bangkay. Ang huling bilang, 35 katawan ng babae, lahat ay nasa kalunos-lunos na kalagayan. Hindi sila magkakakilala, ngunit may isang malabong pattern. Karamihan ay nasa pagitan ng 20 hanggang 40 taong gulang. Ang mga sugat sa kanilang katawan ay nagpapakita ng malupit na pagtrato bago sila tuluyang itinapon sa palaisdaan. Opisyal nang nagbago ang barangay San Isidro mula sa isang tahimik na lugar patungo sa isang lokasyon ng isang misteryosong massacre. At sa gitna ng mga tao, si Eliza ay nakangiti pa rin ng bahagya, naglalakad sa tabi ng police line na may simpleng dahilan. Sales agent lang po ng kotse, sir. Mag-aalok lang po sana ng brochure. Walang sinuman ang naghinala. Sa likod ng malumanay na ngiting iyon, siya ang sentro ng unos na iayanig sa lahat. Dapit hapon na at ang kalangitan sa San Isidro ay kulay kahel. Ang barangay ay puno pa rin ng tunog ng mga sirena at ilaw ng pulisya na walang tigil sa pagtatrabaho mula pa kaninang umaga. Ang mga residente ay nagkukumpulan sa harap ng kani-kanilang bahay. Ang ilan ay sumisilip lamang mula sa likod ng kanilang mga bintana. Hindi pa rin humuhupa ang takot, lalo na nang umabot sa 35 ang bilang ng mga biktima. Sa gitna ng tensyon, si Eliza Reyes ay tila kalmado. Nakaupo siya sa isang plastik na silya sa isang maliit na karinderya sa tabi ng kalsada, humihigop ng mainit na kape habang binubuklat ang folder na puno ng mga brochure ng kotse. Isang bahagyang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Iba siya sa lahat ng taong nababalot ng takot. Ang kanyang kapanatagan ay nagpataka sa ilang residente. Nakapagtataka, no? May ganitong pangyayari pero nakukuha pa niyang magbenta, bulong ng isang ginang sa kanyang kaibigan. Hayaan mo na. Naghahanap buhay lang siguro, sagot naman ng isa. Tiningnan lamang sila ni Eliza sandali at pagkatapos ay yumuko ulit upang basahin ang mga tala sa kanyang maliit na kwaderno. Sa loob ng kwaderno ay may listahan ng mga pangalan na maayos na nakasulat. Ang ilan sa mga pangalan ay mayroon ng guhit. Kalmado ang kanyang mukha na para bang binibilang niya ang kanyang target sa benta. Ngunit ang totoo, hindi iyon listahan ng mga bibili ng kotse. Iyon ay listahan ng mga taong dating sangkot sa Peking Kooperatiba maraming taon na ang nakalipas. Samantala, sa pansamantalang police post na itinayo sa Barangay Hall, tinititigan ni Police Captain Miguel de la Cruz ang isang whiteboard na puno ng mga sulat. Ang mga litrato ng mga biktima ay idinikit ng may maayos na pagitan. Sa ilalim ng bawat litrato ay may impormasyon tungkol sa edad, tirahan at kung kailan huling nakita. May pattern dito, sabi ni Miguel habang itinuturo ang ilang litrato. 3 sa mga huling biktima ay nakitang kausap ang isang babae. Tinawag siya ng mga residente na sales agent ng kotse. Ang pangalan niya ay Eliza Reyes. Sumingit ang isang miyembro ng team. Nakakita rin po kami ng brochure ng kotse sa bag ng isa sa mga biktima, sir. May numero ng telepono. Pero nang sinubukan naming tawagan, numero iyon ng isang lehitimong kumpanya. Kumatok-katok si Miguel sa mesa gamit ang kanyang mga daliri. Interesante. So, totoong sales agent siya. Pero bakit maraming biktima ang konektado sa kanya? Gumagabi na. Sa kanyang bahay, si Kapitan Nestor Jimenez ay hindi mapakali habang tumatanggap ng tawag mula sa isang kamag-anak sa syudad. Nestor, nakita ko sa balita ang barangay mo. 35 bangkay. Ano ba talaga ang nangyayari dyan? Puno ng pag-aalala ang boses sa kabilang linya. Maikli lamang ang sagot ni Nestor, hindi ko rin alam pero natatakot ako na hindi ito nagkataon lang. Ibinaba niya ang telepono na nanginginig ang kamay. Sa kanyang puso, alam ni Nestor na ang mga biktima ay hindi lubos na mga estranghero. Ang ilang pangalan ay pamilyar sa kanya. Sila ang mga babaeng dating may kaugnayan sa kooperatibang kanyang itinatag noon. Ang lihim na matagal na niyang ibinaon ay unti-unti nang lumalabas. Sa kabilang bahagi ng barangay, nagpatuloy sa pagtatrabaho si Eliza. Kumatok siya sa pinto ng isang bahay. Lumabas ang isang lalaki na may pag-iingat sa mukha. Magandang gabi po, sir. Ako po si Eliza, sales agent ng kotse mula sa Santa Rosa.
Baka po kailangan ninyo ng sasakyan para sa negosyo, malambing niyang tanong. Mabilis na umiling ang lalaki. Pasensya na, iha. Maraming nangyayari ngayon. Hindi ako interesado. Ngumiti si Eliza at iniabot ang isang brochure. Walang anuman po, sir. Kung sakaling kailanganin ninyo, tawagan ninyo lang po ang numerong ito. Pagkatapos magsara ang pinto, naglakad palayo si Eliza na may blankong tingin. Hindi niya talaga gustong magbenta ng kotse. Tinitiyak lamang niya na ang pangalan sa kanyang listahan ay talagang nakatira pa rin sa barangay na iyon. Nang gabing iyon, nagpasya si Miguel na tawagin si Eliza sa police post para kunan ng pahayag. Dumating si Eliza na may magiliw na ngiti, suot ang isang puting blusa at itim na palda. Kalmado ang kanyang mukha at maayos ang pagkakasipilyo ng kanyang buhok. Magandang gabi po, sir. May maipaglilingkod po ba ako? Malambing niyang bati. Tiningnan siya ni Miguel ng masinsinan. Emma Reyes, may ilang residente na nagsabing madalas ka raw nakikita kasama ng mga biktima. Maaari mo bang ipaliwanag? Ngumiti si Eliza ng matamis. Siguro po dahil sa trabaho ko, sir. Madalas po talaga akong nag-ikot para mag-alok ng kotse. Kung may interesado, syempre nakikipag-usap po ako sa kanila. Pero tungkol po sa nakakakilabot na pangyayaring iyan, wala po talaga akong alam. Ang kanyang sagot ay tila makatwiran. Maging ang kanyang tono ay puno ng sinseridad. Ilan sa mga pulis na naroroon ay nadala, iniisip na biktima lamang siya ng sitwasyon. Ngunit hindi madaling maniwala si Miguel. Itinala niya ang bawat salita, pinagmamasdan ang ekspresyon ni Eliza na halos walang kapintasan. Pagkatapos nagpaalam si Eliza. Magalang siyang yumuko at lumabas. Ngunit habang papalabas siya, napansin ni Miguel ang isang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Isang ngiti na hindi katulad ng magiliw niyang ngiti kanina. Ito ay mas parang isang nakatagong kasiyahan. Sa labas, huminto sandali si Eliza at tumingin sa direksyon ng palaisdaan na ngayon ay mahigpit na binabantayan. Ang ilaw ng mga pulis ay nagpapakislap sa ibabaw ng tubig. Huminga siya ng malalim at bumulong sa sarili. Hindi pa lahat. Mayroon pang dapat magbayad ng kasalanan. Naglakad palayo si Eliza, nag-iwan ng isang misteryosong anino na lalong nagpatibay sa hinala ni Miguel. Hindi pa alam ng barangay San Isidro na ang magandang babaeng laging nakangiti ay naghahabi na ng kanyang sinulid ng paghihiganti isa-isa. Ang gabi sa barangay San Isidro ay napakatahimik, tanging ang tunog ng mga kuliglig mula sa mga damuhan ang maririnig. Sa maliit na inuupahang bahay, si Eliza Reyes ay mag-isang nakaupo sa harap ng salamin. Tinanggal na niya ang kanyang makeup. Ang asul na blazer na karaniwan niyang suot ay maayos na nakatupi sa isang silya. Ang kanyang magandang mukha ay mukhang maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang baga na mahirap apulahin. Sa ibabaw ng mesa ay may nakabukas na isang kahon na gawa sa kahoy. Puno ito ng mga lumang papel, mga kasunduan, resibo at mga tala ng utang. Lahat ay mula sa peking kooperatiba na dating nag-operate sa barangay na ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ang isang piraso ng papel na naninilaw na. Nakasulat dito ang pangalan ng kanyang ina, si Elena. Napapikit si Eliza at bumalik ang mapapait na alaala. Maraming taon na ang nakalipas, isa lamang siyang simpleng dalagita na namumuhay kasama ang kanyang ina. Matagal na silang iniwan ng kanyang ama, kaya't si Elena ang naging nag-iisang sandigan ng kanilang buhay. Kahit na nagtitinda lamang ng kakanin, kilala ang kanyang ina sa pagiging matiisin at mapagmahal. Ang ngiti ni Elena ay laging nariyan para sa kanyang anak. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang kooperatibang pinamumunuan ng ilang taga-nayon, kabilang na ang nooy mas bata pang si Nestor Jimenez na nag-aalok ng mga pangarap. Nangako sila ng malaking kita sa mga residenteng mag-impok at mamumuhunan. Si Elena, na may busilak na puso at naniwala sa matatamis na pangako, ay ibinigay ang lahat ng kanyang ipon. Nangutang pa siya sa mga kapitbahay para lamang makapagdeposito ng mas malaki. Manalig po kayo, Aling Elena. Isang taon lang po, dodoble ang perang ito, sabi ni Nestor noon na may tonong mapanghikayat. Si Eliza, na nooy teenager pa lamang, ay nagduda na, ngunit ayaw makinig ng kanyang ina. Anak, para ito sa kinabukasan mo.
Makakabili tayo ng bahay, mapag-aaral kita sa mas mataas na antas. Naniniwala akong ito ang solusyon. Ngunit hindi kasaganaan ang dumating kundi isang trahedya. Ilang buwan ang lumipas, biglang nalugi ang kooperatiba. Lahat ng pera ay naglaho at ang mga taong namamahala rito ay nawala na parang bula. Naiwan si Elena na may malaking utang na hindi niya kayang bayaran. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno. Ang mga residente ay naninggil ng utang ng may galit. Ang ilan ay nagbanta pa. Tanging nakikita ni Eliza ang kanyang ina na umiiyak gabi-gabi. Ang kanyang katawan ay lalong pumayat. Ang kanyang sigla sa buhay ay unti-unting nawala. Isang gabi, pag-uwi ni Eliza mula sa eskwela, natagpuan niya ang kanyang ina na nakabitin sa kanilang silid. Isang tela ang nakapulupot sa liig ni Elena. Ang kanyang katawan ay wala ng buhay. Gumuho ang mundo ni Eliza sa sandaling iyon. Ang kanyang iyak at sigaw ay umalinggaw sa gabing iyon, ngunit walang sinumang dumating upang tumulong. Ang mga residente ay mas abala sa pag-aalala sa kanilang sariling pagkalugi. Maging si Nestor Jimenez, na nooy isa sa mga tagapamahala ng kooperatiba, ay hindi kailanman humingi ng tawad o nagbigay ng paliwanag. Muling iminulat ni Eliza ang kanyang mga mata. May luhang pumatak, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Inay, magbabayad silang lahat, bulong niya. Mula sa madilim na gabing iyon, isinumpa ni Eliza na ang kanyang buhay ay para lamang sa isang bagay, ang maghiganti. Nagsikap siyang buuin muli ang kanyang buhay. Ang kanyang kagandahan ay naging sandata niya. Natuto siyang magsalita ng matamis, magaling makipagnegosasyon, hanggang sa makapasok siya sa isang malaking kumpanya ng sasakyan. Ang trabaho bilang sales agent ay nagbigay sa kanya ng kalayaan na maglibot at ng perpektong paraan upang lapitan ang kanyang mga target. Sa Barangay San Isidro, hindi lamang siya dumating para magbenta ng kotse, dumating siya dala ang listahan ng mga kasalanan. Isa-isang ang mga babaeng dating miyembro ng kooperatiba o ang mga tumulong na ilubog ang kanyang ina ay napasok na sa kanyang mga kamay. Ang brochure ng kotse ay isang maskara lamang. Sa likod ng kanyang ngiti ay mayroong mas malupit na intensyon. Samantala, sa police post, si Police Captain Miguel ay nakatingin sa mga papeles. Nakakita siya ng panibagong palaisipan. Sa 35 biktima, karamihan ay may record ng pagkakasangkot sa isang lokal na kooperatiba na nalugi maraming taon na ang nakalipas. Ikinonekta niya ang mga hibla sa whiteboard, pangalan sa pangalan, hanggang sa lumitaw ang isang pangalan na paulit-ulit, Nestor Jimenez. Napakunot noo si Miguel. Bakit lahat ay tumuturo sa kapitan, bulong niya. Hindi pa niya napagtatanto na ang isa pang hibla ay konektado rin kay Eliza, ang batang babae na dating naging biktima. Sa kanyang bahay, si Nestor Jimenez ay hindi rin makatulog. Ang mga mukha ng mga babaeng dati niyang niloko ay isa-isang lumitaw sa kanyang isipan. At ngayon, lahat sila ay mga bangkay na. Nararamdaman niyang sinisingil siya ng kanilang mga kaluluwa. Lalong lumalim ang kanyang takot dahil alam niya kung sino pa ang buhay at maaaring maging susunod na target, ang kanyang sarili. Tumingin si Nestor sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng barangay na malabo. Sino ang gumawa nito? Posible kayang may isa sa kanila na buhay pa, bulong niya. Hindi niya namamalayan na sa labas, si Eliza ay naglalakad sa kalsada ng barangay. Ang anino ng kanyang katawan ay nilamon ng liwanag ng buwan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang kumikinang na susi ng kotse. Ngumiti ang kanyang mga labi, ngunit hindi ito ang magiliw ng ngiti ng isang sales agent. Ito ay ang ngiti ng isang berdugo na naghihintay sa susunod na biktima. Ang umagang iyon sa Barangay San Isidro ay mas mabigat kaysa karaniwan. Sumikat ang araw tulad ng dati, ngunit ang kalooban ng mga residente ay nababalot pa rin ang takot matapos ang sunod-sunod na pagkatuklas ng mga bangkay sa palaisdaan. Wala nang tawanan ng mga bata sa kalsada, at ang mga may bahay ay piniling manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Sa police post, si Police Captain Miguel de la Cruz ay nakaupo na may tensyon sa mukha. Ang investigation board sa kanyang harapan ay puno na ng mga marka ng marker, mga pulang linyang nagkokonekta sa mga litrato ng biktima, at mga lumang artikulo tungkol sa naluging kooperatiba ng barangay. Nestor Jimenez, bulong niya habang tinititigan ang litrato ng kapitan. Lahat ng ito ay tila bumabalik sa nakaraan.
Nagsindi ng sigarilyo si Miguel, humitit ng malalim at ibinuga ang usok na may halong pagkabahala. Alam niyang may madilim na nakaraan ang kapitan, ngunit walang direktang ebidensya na mag-ugnay kay Nestor sa serye ng mga pagpatay. Ang mas nakakagulo sa kanyang isipan ay isa pang katotohanan, halos lahat ng biktima ay mga babaeng dating miyembro ng kooperatibang iyon. Kung ganito, ang salarin ay tiyak na isang taong nag-iingat ng matinding galit. Pero sino, isip ni Miguel? Napapikit siya sandali at naalala ang anyo ni Eliza Reyes. Ang magandang babaeng iyon ay ilang beses na nakita ng mga saksi na kausap ang ilang biktima bago sila mawala. Kilala si Eliza bilang isang palakaibigan at magaling na sales agent ng kotse, ngunit mayroong kakaiba. Sinubukan ni Miguel na alalahanin ang tingin ni Eliza noong una silang magkita. Mayroong lamig sa kanyang mga mata, kahit na ito ay nababalutan ng matamis na ngiti. Sa kabilang dako, si Eliza ay nasa isang maliit na kapihan sa gilid ng bayan. Nakaupo siya sa isang sulok, kasama ang kanyang laptop at isang tasa ng itim na kape. Mabilis na binuksan ng kanyang mga kamay ang isang lihim na folder na naglalaman ng mga pangalan ng mga babae mula sa dating kooperatiba. Ilang pangalan na ang kanyang ginuhitan ng pulang tinta. Sila ang mga biktima na ngayon ay lumulutang na sa palaisdaan. Ang kanyang mga mata ay huminto sa isang pangalan, Aling Nora. Si Aling Nora ang ingat-yaman ng kooperatiba noon. Isang babaeng kilala sa pagiging magaling magsalita, ngunit siya rin ang pinakatuso. Siya ang nangolekta ng mga deposito mula sa mga residente, kabilang na sa kanyang ina, at iniabot ito kay Nestor at sa kanyang grupo. Naaalala pa ni Eliza kung paano lubos na nagtiwala ang kanyang ina kay Aling Nora noon, tinatawag pa niya itong matalik na kaibigan. Nora, bulong ni Eliza, habang hinahaplos ng kanyang mga daliri ang pangalan. Malapit na ang oras mo. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Isang ngiti na hindi na mukhang sa isang sales agent, kundi sa isang berdugo. Samantala, sa kanyang bahay, si Aling Nora ay abala sa paghahanda ng almusal para sa kanyang pamilya. Nasa katanghalian na ang kanyang edad, at ang kanyang mukha ay nagsisimula ng kulubutin, ngunit hindi nagbago ang kanyang pagiging mayabang. Pakiramdam pa rin niya ay mas matalino siya kaysa sa iba. Matagal nang paralisado ang kanyang asawa dahil sa sakit, at bihirang umuwi ang kanyang mga anak. Sa kabila nito, hindi kailanman lubos na pinagsisihan ni Aling Nora ang kanyang nakaraan. Para sa kanya, ang ginawa niya noon ay isang negosyong nabigo lamang. Paulit-ulit pa niyang sinasabi, kung nagtagumpay lang sana ang kooperatibang iyon, lahat ng tao ay pupurihin tayo. Nang umagang iyon, nang buksan niya ang pinto ng kanyang bahay para magwalis, isang itim na kotse ang huminto sa tapat. Isang magandang babae ang bumaba na may magiliw na ngiti. Nora, bati ni Eliza. Aba, matagal na tayong hindi nagkita. Sales agent ka pa rin pala ng kotse, ha? Malakas na bati ni Aling Nora. Ngumiti si Eliza ng may init na para bang walang anumang galit na itinatago. Opo, Aling Nora. Napadaan lang po ako kaya dumaan na rin. Baka po kailangan ninyo ng bagong sasakyan. Nag-usap sila ng matagal. Sa labas, ang kanilang pagkikita ay mukhang ordinaryo lamang, isang sales agent na nag-aalok ng kanyang produkto. Ngunit sa likod ng ngiti ni Eliza ay may isang tingin na puno ng pagkamuhi na hindi nakikita ni Aling Nora. Alam ni Eliza na hindi pa ngayon ang tamang oras. Gusto niyang maramdaman muna ni Aling Nora ang pagkabalisa, ang pakiramdam na may anino ng kamatayan na laging sumusunod. Gabi na at nakatanggap si Miguel ng bagong ulat. Isang residente ang nag-report na may isang itim na kotse na madalas humihinto malapit sa bahay ni Aling Nora. Agad na itinala ni Miguel ang plaka nito. Ang kotse na ito ay pag-aari ni Eliza Reyes, mahina niyang sabi. Ang kanyang isipan ay napuno ng mga tanong. Nagkataon lang ba siyang napadaan, o bahagi siya ng nawawalang hibla sa kasong ito? Ang susunod na hakbang ay mas mahigpit na pagbabantay kay Eliza. Ngunit alam din ni Miguel na hindi ordinaryong tao ang babaeng iyon. Ang kanyang talino, ang galing niyang magsalita, at ang kanyang karisma ay madaling makapagpalin lang sa sinuman. Kung siya nga ang salarin, hindi siya isang ordinaryong mamamatay tao, kundi isang matyagang mangangaso. Sa kanyang inuupahang bahay, tinititigan ni Eliza ang lumang litrato ng kanyang ina na nakasabit sa dingding.
Ang maamong mukha ni Elena ay tila nakikipag-usap sa kanya. Inay, malapit na ako sa dulo. Mararamdaman nila ang lahat ng sakit na dinanas natin noon. Napapikit siya at muling binuksan ang listahan ng mga pangalan. Ilang tao na lamang ang natitira at si Nestor Jimenez ang nasa huling pwesto. Sisiguraduhin kong siya ang pinakamasasaktan, sabi niya habang mahigpit na ikinuyom ang kanyang kamao. Sa labas ng bintana, maliwanag ang kabilugan ng buwan. Ngunit para kay Eliza, hindi iyon liwanag ng pag-asa, kundi liwanag na gumagabay sa kanya sa madilim na landas ng paghihiganti. Nang gabing iyon, umulan ng ambon sa barangay San Isidro. Ang mga kalsada ay maputik, ang mga ilaw sa poste ay malabo, at ang kapaligiran ay tila may itinatagong misteryo. Sa kanyang maliit na inuupahang bahay, si Eliza Reyes ay nakaupo sa harap ng mesa, nagsusulat sa isang itim na kwaderno. Maayos ang kanyang sulat kamay, ngunit ang bawat letra ay tila isang kutsilyong humihiwa sa papel. Ang pangalang isinulat niya ng gabing iyon, Aling Nora. Alam ni Eliza na malapit na ang oras. Kailangang maramdaman ni Aling Nora ang parehong takot na dinanas ng kanyang ina. Ngunit hindi siya nagmamadali. Gusto niyang maramdaman muna ni Aling Nora na minumulto siya bago tuluyang wakasan ang buhay ng babae. Kinuha ni Eliza ang isang puting sobre na naglalaman ng kopya ng isang lumang resibo mula sa kooperatiba. Malinaw na nakasulat dito ang pangalan ni Aling Nora bilang ingat yaman na tumanggap ng deposito. Ngumiti siya ng bahagya at isinilid ang sobre sa isang malinaw na plastic bag. Bukas ng umaga, ipapadala ko ito sa tapat ng pinto niya, bulong niya. Sa bahay ni Aling Nora, puno ng pagkabalisa ang kapaligiran. Mula nang dumating si Eliza ilang araw na ang nakalipas, may kakaibang nararamdaman si Aling Nora. Ang ngiti ni Eliza ay masyadong matamis, ang kanyang tingin ay masyadong matalim. Nang gabing iyon, hirap siyang makatulog. Ang kanyang mga mata ay laging sumusulyap sa bintana, na para bang may nagmamasid sa kanya. Kinaumagahan, nang buksan niya ang pinto, natagpuan niya ang isang plastic bag sa sahig. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ito. Nang makita ang laman, biglang nanghina ang kanyang katawan. Ito ang lumang resibo. Bakit nandito ito? Mahinang sabi niya, habang namumutla ang mukha. Mabilis na isinara ni Aling Nora ang pinto at itinago ang plastic sa isang drawer. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang kanyang nakaraan ay bumabalik para multuhin siya. Samantala, inatasan na ni Police Captain Miguel ang dalawa sa kanyang mga tauhan na bantayan ang bawat galaw ni Eliza. Ayon sa mga ulat, ang itim na kotse ni Eliza ay ilang beses na huminto malapit sa bahay ni Aling Nora. Bumuntong hininga si Miguel. Masyadong malinaw ang pattern. Nilalapitan niya ang mga biktima bago sila matagpo ang patay. Pero kailangan ko ng matibay na ebidensya. Sa post, tiningnan niya ang malaking mapa ng barangay. Ang mga pulang bilog ay nagmamarka sa lokasyon kung saan natagpuan ang mga biktima. Lahat ay nasa paligid ng palaisdaan. Hinaplos niya ang kanyang baba, nag-iisip ng malalim. Kung si Eliza nga ang gumagawa nito, tiyak na may malakas siyang dahilan. Hindi ito basta-bastang pagpatay. Nagpasya siya na mismo ang kikilos. Nang gabing iyon, iniutos ni Miguel ang pagmamatsyag sa paligid ng bahay ni Aling Nora. Kumilos si Eliza ayon sa kanyang plano. Pagsapit ng gabi, nagsuot siya ng itim na Amerikana at naglakad patungo sa bahay ni Aling Nora. Tahimik ang kalsada, tanging ang tunog ng patak ng ulan mula sa mga bubong ang maririnig. Sa kanyang kamay, dala niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang lumang kwintas, ang kwintas ng kanyang ina na hiniram ni Aling Nora at hindi na isinauli. Kalmado ang mga hakbang ni Eliza, na para bang namamasyal lang siya. Ngunit sa likod ng kanyang blangkong mukha, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ngayong gabi, gusto niyang mas makita ang takot ni Aling Nora. Ngunit hindi niya alam na may dalawang mata na nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Si Miguel, kasama ang isang batang pulis na si Sargento Fejar, ay nagtatago sa likod ng isang malaking puno, pinagmamasdan ang kanyang bawat galaw. Papunta siya sa bahay ni Aling Nora, "Sir," bulong ni Fejar. Tumango si Miguel. "Huwag kang padalos-dalos. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya." Sa loob ng bahay, hindi mapakali si Aling Nora.
Isang mahinang katok sa pinto ang nagpatalon sa kanya. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ng bahagya ang pinto. Walang tao. Tanging isang maliit na kahon ang nasa sahig. Kinuha ito ni Aling Nora ng may pag-iingat. Nang buksan niya ang kahon, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kwintas na ito. Ginamit ko ito noon, bulong niya. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Alam ni Aling Nora na ang kwintas na iyon ay pag-aari ni Elena, ang ina ni Eliza. Agad na bumalik ang kanyang alaala sa nakaraan, kung paano niya basta-basta kinuha ang kwintas bilang garantiya sa deposito sa kooperatiba. Hindi niya ito isinauli dahil biglang nalugi ang kooperatiba. Impossible. Impossible. Alam niya, basag ang kanyang boses habang dumadaloy ang mga luha. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang napakalapit na ng kamatayan. Mula sa malayo, pinanood ni Eliza mula sa dilim kung paano napaupo si Aling Nora, yakap-yakap ang kahon habang umiiyak. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Eliza. Para sa kanya, ang makita ang takot na iyon ay isang kasiyahan. Ngunit nang tumalikod siya, natigilan siya. Eliza Reyes, isang malalim na boses ang narinig niya sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumingon si Eliza. Sa kanyang harapan, nakatayo si Police Captain Miguel, nakatitig ng matalim at puno ng hinala. Sa kanyang tabi, si Frazier ay handa na maihawak na flashlight. Umiti si Eliza ng kalmado kahit na kumakabog ang kanyang dibdib. Captain Miguel. Nagkataon lang po. Napadaan lang ako. Bakit po, malambing niyang sabi. Tiningnan siya ni Miguel ng malalim. Nararamdaman niyang may itinatago ang babaeng ito. Ngunit walang matibay na ebidensya, hindi niya ito maaaring akusahan. Nagkataon lang, inulit ni Miguel ang salita, walang emosyon ang kanyang boses. O sinadya mong pumunta rito? Hindi sumagot si Eliza. Mumiti lamang siya ng bahagya at naglakad palayo ng may kapanatagan. Bumuntong hininga si Miguel. Sinundan ng kanyang mga mata ang mga hakbang ni Eliza hanggang sa mawala ito sa gitna ng ulan. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ito nagkataon. Nagtatago ng isang malaking lihim ang babaeng iyon, at mula ng gabing iyon, isinumpa ni Miguel na hahanapin niya ang katotohanan, anuman ang panganib. Kinaumagahan, isang manipis na hamog ang bumalot sa barangay San Isidro. Ang mga ibon ay ayaw humuni, na parabang nakikiramay sa takot na bumabalot sa mga residente. Sa kanyang bahay, si Aling Nora ay nakaupo sa isang kahoy na silya, nakatulala habang tinititigan ang maliit na kahon na naglalaman ng kwintas ng yumaong si Elena. Nanginginig ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga mata ay namumula dahil hindi siya nakatulog buong gabi. Mula nang lumitaw ang kahon na iyon sa kanyang pintuan, ang buhay ni Aling Nora ay tila nasa bingit ng bangin. Ang mga anino ng nakaraan na matagal na niyang tinakpan ay muling lumitaw. Malinaw niyang naaalala kung paano niya pinilit si Elena na ibigay ang kwintas bilang garantiya. Tinitawanan pa niya si Elena nang hilingi ng kaawa-awang babae na ibalik ang kwintas na alaala ng kanyang asawa. Kung gusto mong maibalik ang kwintas na iyan, magdeposito ka pa ng mas malaki. Kung hindi, isipin mo na lang na pag-aari na ito ng kooperatiba, ganyan ang sinabi ni Aling Nora noon. Ngayon, ang mga salitang iyon ay bumabalik sa kanya. Sa kabilang bahagi ng barangay, si Eliza Reyes ay naghahanda na may perpektong anyo, puting blazer, maayos na buhok, at isang kaakit-akit na ngiti na karaniwang nakakapanghalina sa mga bibili ng kotse. Ngunit sa araw na iyon, wala siyang planong magbenta. Dala niya ang isang maliit na kwaderno na naglalaman ng mga lumang tala ng utang ni Elena, kumpleto sa pirma ni Aling Nora bilang ingat yaman. Tiningnan ni Eliza ang kanyang sarili sa salamin. Ngayong araw, magsisimula kang mawasak, Nora, bulong niya. Alam niyang kailangan niyang maging mas maingat. Kagabi, direkta siyang hinarap ni Police Captain Miguel. Ibig sabihin, mas mahigpit na ang pagbabantay sa kanya. Ngunit hindi na tinag si Eliza. Masyado na siyang matagal na naghintay para sa araw na ito. Samantala, si Miguel ay nakaupo sa kanyang opisina na may mabigat na kalooban. Ang mga ulat mula sa kanyang mga tauhan ay nagpapakita ng panibagong palaisipan. Nang gabing nakita si Eliza sa harap ng bahay ni Aling Nora, 2 oras ang lumipas at may narinig na kakaibang iyak mula kay Aling Nora.
Ilang kapitbahay ang nagsabing nakarinig sila ng parang isang taong humihikbi na may kasamang mga sigaw. Kumatok-katok si Miguel sa mesa. Si Eliza ay laging nasa paligid ng mga biktima. Laging, pero masyado siyang matalino para mag-iwan ng ebidensya. Muli niyang binuksan ang mga lumang papeles. Ang mga tala tungkol sa peking kooperatiba ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Habang mas marami siyang binabasa, mas nagiging malinaw ang koneksyon. Halos lahat ng biktima ay mga babaeng dating tumulong na pilitin ang ibang residente na magdeposito sa kooperatiba. May personal kang dahilan, hindi ba, bulong niya. Nararamdaman ni Miguel na malapit na siya sa kasagutan. Ngunit habang papalapit, alam din niyang mas malaki ang panganib. Kung si Eliza nga ang salarin, hindi lamang siya isang mamamatay tao, kundi isang taong maingat na nagplano ng paghihiganti sa loob ng mahabang panahon. Tanghali na nang puntahan ni Eliza ang bahay ni Aling Nora sa simpleng dahilan na mag-aalok ng bagong brochure ng kotse. Ang kanyang magiliw na ngiti ay medyo nagpakalma kay Aling Nora, kahit na ang puso nito ay puno pa rin ang takot. Aling Nora, napadaan lang po ako. Dinalhan ko po kayo ng brochure. Baka po kailangan ng mga anak ninyo ng bagong sasakyan, malambing na sabi ni Eliza. Napalunok si Aling Nora at tinanggap ang brochure na nanginginig ang kamay. Sinubukan niyang humiti, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Salamat. Titingnan ko muna. Pinagmasdan ni Eliza ang maputlang mukha ni Aling Nora at bahagyang yumuko. Mukhang pagod po kayo. Okay lang po ba kayo, o may bumabagabag po sa inyo? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik kay Aling Nora. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Gusto niyang sumigaw na alam niyang minamanmanan siya ni Eliza, ngunit hindi makapagsalita ang kanyang dila. Mumiti si Eliza ng bahagya at bumulong, halos hindi marinig. Ang nakaraan ay hindi kailanman tuluyang nawawala, Aling Nora. Laging bumabalik. Natigilan si Aling Nora. Agad na namutla ang kanyang mukha. Nagpaalam si Eliza ng may galang at umalis. Pagsapit ng gabi, hindi makatulog si Aling Nora. Pakiramdam niya, ang bawat anino sa sulok ng kanyang bahay ay ang anyo ni Elena na dumadalaw para maningil. Nakarinig siya ng mga bulong, ng boses ng isang babaeng umiiyak, at ng tunog ng pinto na umuugit kahit walang hangin. Umalis ka. Huwag mo akong guluhin, sigaw ni Aling Nora, na naging sanhi ng paggising ng ilang kapitbahay. Si Miguel, na nagtalaga na ng mga pulis na magbantay sa paligid ng bahay ni Aling Nora, ay agad na pumunta sa lugar. Natagpuan niya si Aling Nora na nakaupo sa sahig, basa ang mukha ng luha, at mahigpit na yakap-yakap ang lumang kwintas. Aling Nora, anong nangyari? Tanong ni Miguel. Tiningnan siya ni Aling Nora na may blangkong mga mata. Siya. Dumating siya. Alam niya ang lahat. Hinawakan ni Miguel ang balikat ni Aling Nora. Sino ang dumating? Sino ang tinutukoy ninyo? Ngunit umiyak lamang si Aling Nora at hindi sumagot. Tiningnan ni Miguel ang paligid at ang kanyang tingin ay napunta sa brochure ng kotse sa mesa. Sa sulok ng brochure, may maliit na sulat kamay, ang buhay ay minsan kailangang magbayad ng lumang utang. Mabilis ang tibok ng puso ni Miguel. Alam niyang hindi iyon basta-bastang sulat. Iyon ay isang nakatagong mensahe mula kay Eliza. Sa kanyang inuupahang bahay, si Eliza ay tahimik na nakaupo, minamarkahan ang isa pang pangalan sa kanyang itim na listahan. Ang kanyang ngiti ay manipis, malamig at puno ng katiyakan. Malapit na, Aling Nora. Gabi-gabi, hindi ka na makakahinga. At pagdating ng tamang oras, susunod ka na sa kanila, bulong niya. Sa labas, muling bumuhos ang malakas na ulan na para bang ang langit ay nakikidalamhati sa madilim na katarungang dahan-dahang ipinapatupad. Ang gabi sa barangay San Isidro ay mas tahimik kaysa karaniwan. Tanging ang tunog ng mga kuliglig ang maririnig na paminsan-minsan ay napuputol ng tahol ng aso mula sa malayo. Ngunit ang katahimikang iyon ay isang ilusyon lamang. Sa likod ng mga pinto ng mga bahay, ang usapan tungkol sa pagkatuklas ng 12-dosenang bangkay sa palaisdaan ay patuloy na umuugong. Walang sinumang residente ang nangangahas na lumabas ng mag-isa. Ang takot ay kumalat na parang sakit, na para bang ang hangin mismo ay puno ng amoy ng kamatayan. Sa himpilan ng pulisya,
ang pangunahing investigador na si Police Captain Miguel de la Cruz ay nakaupo habang tinititigan ang isang malaking whiteboard na puno ng mga litrato ng biktima. Ang mga mukha ng mga babae ay nakangiti sa mga lumang litrato, ngunit ngayon, sila ay mga malamig na bangkay na lamang na lumulutang at walang buhay. Sa kanyang tabi, si Sargento Ana Santos ay abala sa pagtype ng ulat habang paminsan-minsan ay bumubuntong hininga. May isang pattern na hindi natin maaaring baliwalain, sabi ni Miguel sa matatag na tono. Lahat ng mga biktimang ito, Ana, ay may kasaysayan ng pagkakasangkot sa kooperatiba ng San Isidro. Hindi ito nagkataon lang. Tumango si Ana at inikot ang kanyang silya paharap kay Miguel. Pero, sir, matagal nang nalugi ang kooperatibang iyon. Ano ang koneksyon nito sa kaso ngayon? Diyan mismo nakasalalay ang misteryo, sagot ni Miguel habang matalim na tinititigan ang investigation board. Sigurado akong may isang lumang galit na muling binubuhay, at sa tingin ko, ang salarin ay hindi isang malaking sindikato tulad ng inaakala natin. Sa kabilang dako, si Eliza Reyes, ang sales agent ng kotse na kilala sa kanyang kabaitan at galing makipag-usap, ay nakatayo sa harap ng salamin sa kanyang silid. Ang kanyang suot na asul na bestida ay nagbibigay sa kanya ng isang eleganteng anyo. Ang kanyang bahagyang ngiti ay tila perpekto. Ngunit sa likod ng kanyang maamong mga mata, may isang unos na hindi nakikita. Kinuha ni Eliza ang isang maliit na kahon mula sa kanyang drawer. Sa loob nito ay isang lumang litrato, ang kanyang ina, ang yumaong si Elena, na may malungkot na mukha habang hawak ang isang papel ng utang mula sa kooperatibang nagpahirap sa kanya. Ang alaala ay bumalik kay Eliza na may pait. Hindi ito tungkol sa pagpatay lamang, bulong niya. Ito ay tungkol sa pagbabayad ng lahat ng sakit na iniwan nila. Ang kanyang mga mata ay nagluha, ngunit nanatili pa rin ang ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti na matagal nang nakapanlin lang sa marami. Isang ngiti na nagpaparamdam sa sinuman ng kapanatagan, hindi alam na sila ay papasok na sa isang bitag. Kinaumagahan, muling nagimbal ang barangay nang matagpuan ang ika-36 na biktima, sa pagkakataong ito ay mas malayo sa pangunahing palaisdaan. Sinubukan ni Kapitan Nestor Jimenez na pakalmahin ang mga residente sa isang maikling talumpati, ngunit nanginginig ang kanyang boses, hindi na kasing tatag ng dati. Maniwala po kayo, ginagawa ng mga otoridad ang kanilang trabaho. Huwag po tayong gumawa ng panibagong gulo, sabi niya na may pilit ng ngiti. Ngunit sa gitna ng mga tao, ang mga mata ni Eliza ay nakamasid sa kapitan na may tinging hindi nakikita ng iba. May malalim na pagkamuhi, ngunit maingat niya itong itinatago sa likod ng pagkukunwari. Samantala, ang investigasyon ni Miguel ay nagsimulang magbukas ng bagong landas. Pinuntahan niya ang mga lumang archive ng kooperatiba na natagpuan sa bodega ng Barangay Hall. Mula sa mga lumang talaan ng pananalapi, nakita niya ang mga pangalan na kapareho ng mga biktimang natagpuan. Sa hanay ng mga pirma, may isang pangalan ng taong buhay pa, Nestor Jimenez. So, ang kapitan pala ay isa sa mga nagtatag ng kooperatibang ito, bulong ni Miguel habang kinakatok ang mesa. Tiningnan siya ni Ana na may kunot sa noo. Kung ganoon, sir, hindi ba't maaaring ang motibo ay paghihiganti sa mga taong sangkot sa kooperatiba? Tumango si Miguel. At kung sino man ang salarin, mayroon siyang malinaw na listahan. Lahat ng sangkot, isa-isang tinatapos. Nang gabing iyon, si Eliza ay nakaupo sa beranda ng kanyang simpleng inuupahang bahay, nagsusulat sa isang kwadernong may balat na kayumanggi. Ang mga pangalan ay nakasulat sa itim na tinta. Sa itaas na bahagi, marami ng pangalan ang kanyang ginuhitan ng makapal, at isa na lamang malaking pangalan ang natitira, Nestor Jimenez. Dahan-dahan niyang isinara ang kwaderno at tumingala sa madilim na kalangitan. Isa na lang at matatapos na ang lahat. Ngunit hindi niya alam na mula sa likod ng mga anino ng puno, may isang taong nagmamasid sa kanya. Sinusundan na ni Sargento Ana si Eliza mula pa kaninang hapon, nararamdaman na may kakaiba sa kilos ng magandang babae. Mabilis ang tibok ng puso ni Ana. Gusto niyang i-report agad ito kay Miguel, ngunit alam din niyang ang anumang padalos-dalos na hakbang ay maaaring maging sanhi ng kanyang sariling kapahamakan. Sa unang pagkakataon, ang isiping nasa harapan niya ang salarin ay nagpanginig sa kanyang katawan. Kinaumagahan, nagulat ang himpilan ng pulisya sa ulat ni Ana. Ikinuwento niya ang kanyang pagmamasid kay Eliza, kung paano ito mukhang kahina-hinala sa kanyang kwaderno.
Ngunit tinaas ni Miguel ang kanyang kilay. Sigurado ka ba? Isa siyang sales agent ng kotse. Maging ang mga tao sa barangay ay itinuturing siyang kaibigan. Baka naman nagkakamali tayo ng akusasyon. Pero malakas ang kutob ko, sir, giit ni Ana. Ang tingin niya ay hindi tingin ng isang ordinaryong tao. Natahimik si Miguel ng matagal at sa wakas ay nagsalita. Sige, mas hihigpitan natin ang pagbabantay sa kanya. Kung totoo nga, hindi magtatagal at magkakamali siya. At sa oras na iyon, kailangan nating maging handa. Sa pagtatapos ng gabi, muling tumayo si Eliza sa harap ng salamin. Sa pagkakataong ito, mas malapad ang kanyang ngiti. Isang ngiti na puno ng tagumpay. Alam niyang malapit na ang oras. Alam niyang ang katarungan ayon sa kanyang bersyon ay malapit nang maging perpekto. Ngunit hindi rin niya namamalaya na ang iba pang mga anino ay nagsisimula ng kumilos sa kanyang likuran. Ang mga pulis, ang mga nababahalang residente, at lalo na si Ana, ay unti-unti nang lumalapit. Ang labanan sa pagitan ng personal na paghihiganti at batas ay malapit ng sumiklab, naghihintay na lamang ng tamang sandali. Ang hangin sa gabi sa barangay San Isidro ay muling napuno ng pag-aalala. Ang bawat bahay ay nagsara ng pinto ng mas maaga. Ang mga ilaw ay sinindihan ng maliwanag na para bang kayang itaboy ang takot na patuloy na bumabalot. Ngunit ang katahimikang iyon ay isang ilusyon lamang. Sa labas, ang mga madidilim na anino ay patuloy na gumagalaw, itinatago ang isang lihim na dahan-dahan ng nabubunyag. Si Sargento Ana Santos ay nakaupo sa loob ng isang police car na nakaparada hindi kalayuan sa inuupahang bahay ni Eliza Reyes. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa bintana ng silid ng babae, sinusubukang hulihin ang bawat kilos. Ngayong gabi, hindi lamang siya nagmamasid. Gusto niyang tiyakin na ang kanyang kutob na matagal nang bumabagabag sa kanya ay totoo. Binuksan ni Ana ang isang maliit na voice recorder sa kanyang bulsa. Kung siya nga ang salarin, bulong niya, kailangan kong makakuha ng ebidensya ngayong gabi. Sa loob ng silid, si Eliza ay nakatayo sa harap ng mesa, muling binubuklat ang kanyang kwadernong may balat na kayumanggi. Ang itim na tinta sa loob nito ay lalo pang kumapal dahil sa dami ng mga pangalang ginuhitan na. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinititigan ang huling pangalang natitira. Nestor Jimenez, matatapos na ang lahat pagkatapos nito, mahina niyang sabi. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng determinasyon, ngunit mayroon ding bahagyang luha na pumatak. Hawak niya ang litrato ng kanyang ina, si Elena, na nagpakamatay dahil sa utang sa kooperatiba. Inay, para sa iyo ang lahat ng ito. Isinara ni Eliza ang kwaderno at isinilid sa isang maliit na bag. Mabilis siyang nagpalit ng damit, sa pagkakataong ito, nagsuot siya ng isang mahabang itim na Amerikana at sapatos na patag na hindi lumilikha ng ingay. Ang kanyang ngiti ay bahagya, ngunit ang kanyang puso ay puno ng nag-aalab na galit. Si Ana, na nagmamasid mula sa labas, ay nakitang namatay ang ilaw sa silid. Agad na nanigas ang kanyang katawan. Lalabas na siya, bulong niya. Tama nga, ilang minuto ang lumipas, dahan-dahang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Eliza, maingat ang kanyang mga galaw, halos parang isang anino na sumusulyap. Yumuko si Ana at dahan-dahang pinaandar ang makina ng kanyang sasakyan. Kailangan niyang sumunod ng hindi napapansin. Naglakad si Eliza sa isang tahimik na daanan patungo sa barangay hall. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak na para bang may malinaw siyang patutunguhan. Pinigil ni Ana ang kanyang hininga habang pinapanatili ang distansya. Ngunit habang papalayo sila, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang pumasok sa kanyang isipan. Mayroong hindi karaniwan sa paraan ng paglalakad ni Eliza. Hindi ito tulad ng isang taong natatakot, kundi isang taong alam na alam ang kanyang ginagawa. Sa barangay hall, si Kapitan Nestor Jimenez ay mag-isang nakaupo sa kanyang opisina. Malamig na pawis ang bumasa sa kanyang sentido. Kahit na malakas ang ikot ng bentilador, kakatanggap lamang niya ng balita mula sa pulisya na posibleng may kaugnayan ang kaso ng mga bangkay sa palaisdaan sa kooperatibang dati niyang itinatag. Kung mahanap nila ang ebidensya, bulong niya, tapos na ako. Biglang may narinig siyang mga yapak sa labas ng pinto. Agad na nanigas si Nestor. Tumayo siya, sinubukang pakalmahin ang sarili at binuksan ang pinto. Sa kanyang harapan, nakatayo si Eliza na may bahagyang ngiti.
Isang ngiti na para sa isang ordinaryong tao ay mukhang magiliw, ngunit para kay Nestor ay parang isang banta. Gabi, Kapitan, sabi ni Eliza sa malambing na boses. Eliza, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras ng gabi? Sinubukan ni Nestor na itago ang kanyang kaba. Pumasok si Eliza nang walang paanyaya. Ang kanyang tingin ay dumaan sa buong silid at huminto sa mesa ng kapitan na puno ng mga papel. Gusto ko lang pong makipag-usap sandali, Kap. Tungkol sa nakaraan at sa isang utang na hindi pa nababayaran. Natahimik si Nestor. Namutla ang kanyang mukha. Nagsimula siyang mapagtanto na ang babaeng kilala niya bilang sales agent ng kotse ay may itinatagong mas mapanganib na bagay. Si Ana, na sumusunod mula sa malayo, ay nagtago sa likod ng mga puno malapit sa barangay hall. Nakita niyang pumasok si Eliza at pagkatapos ay nagsara ang pinto. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na ang hinihintay ko, isip niya. Inactivate niya ang kanyang voice recorder at dahan-dahang lumapit. Mula sa siwang ng bintana, narinig niya ang isang malabong pag-uusap. Anong ibig mong sabihin? Utang, nanginginig ang boses ni Nestor. Utang na dugo, Kap, kalmado ngunit malamig na sagot ni Eliza. Namatay ang nanay ko dahil sa kooperatibang itinatag ninyo. Lahat ng babaeng kasama sa panlolokong iyon ay natapos ko na. Kayo na lang ang natitira, ang utak ng lahat. Nanigas ang katawan ni Ana. Malinaw ang mga salitang iyon. Lahat ng kanyang hinala ay napatunayan. Si Eliza ang utak sa likod ng malagim na pagpatay. Sa loob ng silid, umatras si Nestor, puno ng pawis ang mukha. Baliw ka. Matagal na iyon. Huwag mo na akong idamay pa. Ngumiti si Eliza ng bahagya at binuksan ang kanyang bag. Inilabas niya ang isang maliit na kutsilyo na kumikinang sa ilaw. Walang salitang matagal para sa paghihiganti, Kap. Lahat ng sugat ay nananatiling sariwa hanggang sa mabayaran. Agad na sinubukan ni Nestor na sumigaw, ngunit mas mabilis si Eliza na takpan ang kanyang bibig. Sa isang mahinang boses na puno ng banta, bumulong siya, ngayong gabi, sasama ka na sa kanila sa palaisdaan. Alam ni Ana na hindi siya maaaring manatiling tahimik. Huminga siya ng malalim at sinipa ng malakas ang pinto ng barangay hall. Pulis! Ibaba mo ang kutsilyo, Eliza. Nagulat si Eliza, ngunit nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Ana na nakatayo na may baril na nakatutok sa kanya. O, Sarhento Ana, umiti si Eliza ng bahagya. Sa wakas, nalaman mo rin. Pero sigurado ka bang mapipigilan mo ang isang taong naghahanap lang ng katarungan? Nagitngit ang mga ngipin ni Ana. Hindi iyan katarungan. Massacre yan. Tumawa si Eliza ng mahina. Ang kanyang tawa ay umalingaw sa silid. Minsan, ang katarungan ay kailangang ipatupad sa madilim na paraan. Tumindi ang tensyon. Si Nestor ay nanginginig pa rin sa isang sulok. Pinigil ni Ana ang kanyang hininga habang hawak ang baril, at si Eliza ay nakatayo ng tuwid na may hawak na kutsilyo. Nang gabing iyon, sa tahimik na barangay hall, ang anino ng paghihiganti at batas ay sa wakas ay nagtagpo. Ngunit sino ang mananalo? Ang tensyon sa barangay hall ng gabing iyon ay sobrang bigat na para bang tumigil sa pag-ikot ang hangin. Si Ana ay nakatayo na may baril na nakatutok. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, bagamat sinisikap niyang manatiling nakapokus. Sa kanyang harapan, si Eliza Reyes ay kalmado pa ring hawak ang isang kumikinang na kutsilyo na nakatutok sa dibdib ni Kapitan Nestor Jimenez. Ibaba mo ang kutsilyo, Eliza, malakas na sigaw ni Ana. Ngunit sa halip na sumunod, tumawa si Eliza ng mahina. Ang kanyang tawa ay mahina ngunit matalim na parang punyal. Hindi mo naiintindihan, Sarhento Ana, mahina niyang sabi. Ang taong ito ay nararapat mamatay. Siya ang dahilan kung bakit naghirap ang nanay ko. Lahat ng pagdurusa ay nagsimula sa kanya. Ngayong gabi, gusto ko lang isara ang isang lumang libro na matagal nang sumusunog sa buhay ko. Si Nestor ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang katawan ay nanginginig. Patawarin mo ako, Eliza. Nagkamali ako. Pero huwag mo itong gawin. Huwag mo akong patayin. Lumingon si Eliza at tiningnan ang kapitan na may mga matang puno ng pagkamuhi.
Ang paghingi mo ng tawad ay hindi na maibabalik ang buhay ng nanay ko. Biglang may narinig na mabilis na mga yapak mula sa labas. Lumitaw si Police Captain Miguel de la Cruz, kasama ang dalawa pang pulis. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay, nagbibigay ng senyas kay Ana na huwag padalos-dalos. Eliza, sigaw ni Miguel. Tama na. Ilagay mo ang kutsilyo sa sahig, ngayon din. Sa pagkakataong ito, natahimik si Eliza. Tiningnan niya si Miguel, pagkatapos ay si Ana, at bumalik ang tingin niya kay Nestor. Malinaw na may panloob na labanan na nagaganap sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit nanatiling mahigpit ang hawak niya sa kutsilyo. Mabibigyan ba ako ng katarungan ng mga pulis? Sigaw ni Eliza, basag ang kanyang boses. Ilang taon akong naghintay, ilang taon kong tiniis ang sakit. Namatay ang nanay ko ng kaawa-awa dahil sa bulok na kooperatibang pinamunuan ng kapitan na ito. At walang sinuman sa inyo ang nagmalasakit. Lumapit si Miguel. Ang kanyang boses ay matatag ngunit malumanay. Naiintindihan ko ang sakit mo. Alam ko ang sugat na iyan. Pero mali ang landas na pinili mo, Eliza. Ang pagpatay ay hindi magdadala ng kapayapaan, magdudulot lamang ito ng panibagong sugat. Umiling si Eliza. Ang kanyang mga luha ay pumatak. Masyado nang matagal ang sugat ko. Sa pamamagitan lamang ng kanilang dugo, magiging payapa ang nanay ko. Lumapit si Ana, nakataas pa rin ang kanyang baril. Eliza, babae ako tulad mo. Nararamdaman ko ang bahagi ng sakit mo. Pero kung papatayin mo siya ngayon, hindi ka magiging mas mabuti sa mga taong nagpahirap sa nanay mo. Inulit mo lang ang parehong masamang siklo. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Eliza sandali. Ang kanyang mga mata ay nagluha at ang kanyang katawan ay nanginginig. Ngunit nang bumalik ang tingin niya kay Nestor na nakayuko sa takot, muling nag-alab ang kanyang galit. Hindi. Kailangan niyang mamatay ngayong gabi. Itinaas ni Eliza ang kanyang kutsilyo. Sumigaw si Nestor. Sa isang iglap, kinalabit ni Ana ang gatilyo. Bang! Ang kutsilyo sa kamay ni Eliza ay tumalsik sa sahig, dumulas hanggang sa tumama sa isang mesa. Ang kanyang balikat ay nagdugo, ang bala ay tumama sa kanyang laman. Napaurong si Eliza. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng gulat at galit. Bakit hindi mo ako hinayaang tapusin ito? Sigaw niya ng may desperasyon. Mabilis na tumakbo si Ana, sinipa ang kutsilyo palayo, at pinusasan ang mga kamay ni Eliza na ngayon ay nanghihina. Pareho silang hinihingal. Lumapit si Miguel. Ang kanyang mukha ay matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng awa. Tiningnan niya si Eliza na ngayon ay nakaupo, tumutulo ang dugo mula sa kanyang balikat. Matalino kang babae, Eliza. Maaari kang maging kahit anong magaling sa buhay mo. Pero pinili mo ang landas na puno ng dugo, mahinang sabi ni Miguel. Yumuko si Eliza. Ang kanyang mga luha ay bumasa sa sahig. Walang nakakaintindi. Namatay si inay ng may kahihiyan at silang lahat ay parang walang kasalanan. Pinigil ni Ana ang kanyang hininga. Nararamdaman niya ang sakit sa bawat salita ni Eliza. Ngunit hindi na maaaring makipagnegosasyon sa katarungan. Samantala, si Nestor ay nanginginig pa rin sa isang sulok. Ang kanyang tingin ay blanko at ang kanyang mukha ay maputla. Kakaligtas lamang niya mula sa kamatayan, ngunit ang takot na naiwan ay tila sumira sa kanyang dignidad. Tiningnan siya ni Miguel ng may lamig. Kapitan, ang mga ginawa mo noon ay hindi mananatiling nakatago magpakailanman. Hahabulin ka ng batas, maaga man o huli. Yumuko si Nestor, hindi makatingin. Malinaw sa kanyang mga mata ang takot na ang kanyang madilim na lihim ay malapit ng mabunyag. Dinala si Eliza palabas ng barangay hall na may posas. Ang mga residente na nakarinig ng gulo ay nagsimulang magdatingan. Agad na kumalat ang mga bulungan. Ang magandang sales agent ng kotse na dati ay palakaibigan ay siya palang utak ng pagpatay sa 12 ng babae sa palaisdaan. Diyos ko po, bulong ng isang ginang. Kaya pala, sagot naman ng isa. Yumuko si Eliza. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng matamis na ngiti na dati ay nakakaakit sa lahat. Ang ngiting iyon ay napalitan na ng lungkot at galit na naghahalo. Sa gitna ng mga tao, si Ana ay naglalakad sa kanyang tabi.
Ang kanyang puso ay magulo. Mayroong ginhawa dahil malapit nang matapos ang kaso, ngunit mayroon ding sakit dahil sa nakikitang isang babaeng dati ay mukhang napakaklasik ay nawasak dahil sa paghihiganti. Habang papunta sa police car, bumulong si Eliza kay Ana. Nanalo ka ngayong gabi. Pero tandaan mo, Ana, ang mundong ito ay puno ng mga taong tulad ng kapitan na iyan. Kung wala ako, sino ang magpaparusa sa kanila? Lumingon si Ana at tiningnan si Eliza nang may matatag na tingin. Ang batas ang magpaparusa sa kanila, hindi ang paghihiganti. Iyan ang pagkakaiba natin. Napapikit si Eliza. Ang kanyang mga luha ay pumatak ng hindi mapigilan. Nang gabing iyon, ang barangay hall na karaniwang lugar ng mga pagpupulong ay naging saksi sa isang labanan sa pagitan ng personal na paghihiganti at batas. Isang labanan na hindi nagtapos sa isang ganap na tagumpay, kundi sa mga sugat para sa lahat ng sangkot. Ngunit, isang bagay ang malinaw, ang katotohanan ay dahan-dahan nang lumalabas, at ang barangay na matagal nang nababalot ng isang lumang lihim ay hindi na maaaring magtago. Ang interrogation room sa himpilan ng pulisya ay malamig at masikip. Isang puting ilaw mula sa kisam ang direktang tumatama sa mukha ni Eliza Reyes, na nakaupo at may posas. Ang kanyang balikat ay may benda pa rin dahil sa tama ng baril ni Sargento Ana. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Sa tapat niya, si Police Captain Miguel de la Cruz ay tahimik na nakaupo, hawak ang isang makapal na folder ng mga ebidensya. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder, ipinapakita ang mga litrato ng mga biktimang natagpuan sa palaisdaan. Lahat ng mga babaeng ito ay wala na, Eliza, walang emosyong sabi ni Miguel. 35 tao at lahat ay tumuturo sa iyo. Yumuko si Eliza sandali at ngumiti ng bahagya. Magaling! Ibig sabihin, hindi na sayang ang investigasyon ninyo. Kumatok si Miguel sa mesa. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Hindi ito isang simpleng kaso ng pagpatay. Ito ay isang serye ng massacre. Kung mananatili kang tahimik o ipagtatanggol ang sarili mo gamit ang dahilan ng paghihiganti, hindi kailanman papanig sa iyo ang batas. Tumingala si Eliza at tiningnan si Miguel ng matalim. Hindi ako umaasa na papanig sa akin ang batas. Masyadong abala ang batas sa pagprotekta sa mga taong tulad ni Nestor. Tingnan ninyo, ilang taon siyang namuhay ng marangya matapos lokohin ang mga tao sa pamamagitan ng kooperatiba. Namatay ang nanay ko at walang pulis na nagmalasakit. Kaya bakit ako magmamalasakit sa batas ngayon? Sa likod ng one-way mirror, si Ana ay nakatayo, pinagmamasdan ang interogasyon. Magulo ang kanyang damdamin. May ginhawa dahil nahuli na si Eliza, ngunit mayroon ding awa. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Eliza ay parang isang sugat na hindi pa naghihilom. Hindi siya lubos na mali, bulong ni Ana. Pero mali pa rin ang paraan niya. Isang kasamang pulis ang lumingon sa kanya. Kung naaawa ka, alalahanin mo ang mga biktimang pinatay niya. May mga pamilya rin sila. Natahimik si Ana, nilulunok ang bigat sa kanyang dibdib. Muling binuklat ni Miguel ang mga dokumento. Itinuro niya ang isang pangalan sa lumang talaan ng kooperatiba, Elena Reyes. Ito ang nanay mo, hindi ba? Lumambot ang tingin ni Eliza, nawala ang kanyang ngiti at napalitan ng lungkot. Ang pinakamatatag na babaeng kilala ko. Naniwala siyang tutulungan kami ng kooperatibang iyon na makaahon sa kahirapan. Pero ang totoo, lahat ng aming ipon ay nawala. Nagpatong-patong ang utang, kinutya kami ng mga taga-nayon, at sa huli, pinili niyang magbigti. Ako ang unang nakakita sa kanya. Ang imaheng iyon ay hindi na nawala sa isip ko. Nanginginig ang boses ni Eliza at pumatak ang kanyang mga luha. Ngunit mabilis niya itong pinunasan at muling itinuwid ang kanyang ulo. Kung may pulis lang sanang tunay na nagmalasakit noon, marahil ay hindi ako naging ganito. Matagal siyang tiningnan ni Miguel at bumuntong hininga. Nakikiramay ako sa nangyari sa nanay mo, Eliza. Pero ang pagpatay sa mga taong iyon. Kahit na ang mga babaeng marahil ay miyembro lamang ng kooperatiba at walang alam sa panluloko. Nakaramdam ka ba ng ginhawa? Natahimik si Eliza. Tumago sa kanya ang tanong. Nagitnit siya at mahinang sumagot. Hindi ginhawa pero kailangan. Biglang bumukas ang pinto ng interrogation room.
Dinala si Kapitan Nestor Jimenez ng 2 opisyal. Maputla pa rin ang kanyang mukha at malamig na pawis ang bumasa sa kanyang sentido. Nagulat siya nang makita si Eliza at mabilis na umiwas ng tingin. Sumenya si Miguel na paupuin si Nestor sa tapat. Kapitan, ipinatawag ka para kunan ang pahayag tungkol sa pagkakasangkot mo sa kooperatiba ng San Isidro na nagpahirap sa maraming residente, kabilang na ang ina ni Eliza. Nataranta si Nestor. Matagal na iyon, sir. Isang hindi pagkakaunawaan lang iyon. Wala akong intensyong manloko. Suminghal si Eliza, tinitingnan siya na may nag-aalab na galit. Huwag kang magsinungaling, Nestor. Ikaw ang utak. Ikaw ang unang nagyaya sa nanay ko na mag-ipon sa kooperatibang iyan. Sinabi mong tutulungan mo kami, pero ang totoo, sinira mo ang buhay namin, umalinggaw ang boses ni Eliza. Yumuko si Nestor, hindi makatingin. Isinara ni Miguel ang folder ng malakas. Tama na. Ang katotohanan ay katotohanan. May 12 ng biktima ng pagpatay at may lumang talaan ng kooperatiba na may pangalan mo, Kapitan. 2 magkaibang kaso ito, ngunit magkakaugnay. Iimbestigahan namin ang lahat. Lalong nabalisa si Nestor. Sir, pakiusap, huwag ninyo akong palabasing may kasalanan. Kapitan ako. May responsibilidad ako. Tiningnan siya ni Miguel ng matalim. At dahil kapitan ka, mas malaki ang responsibilidad mo. Kung malinis ka, patunayan mo sa korte. Pero kung mapatunayan kang may sala, hindi ka maililigtas ng posisyon mo. Biglang tumawa si Eliza, isang mapait na tawa na maihalong iyak. Tingnan ninyo, babagsak din siya. Pero sayang, ako ang itinuturing na kontrabida dito. Samantalang ginawa ko lang ang hindi kailanman ginawa ng batas. Si Ana, na nakikinig mula sa likod ng salamin, ay lalong nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Eliza ay parang isang latigo. Alam niyang mali ang babae, ngunit alam din niyang may mapait na katotohanan sa likod ng kanyang mga sinabi. Pagkatapos ng ilang oras, itinigil ang interogasyon. Dinala si Eliza pabalik sa selda, habang si Nestor ay pansamantalang ikinulong para sa karagdagang investigasyon. Sa pasilyo, nagkasabay sa paglalakad si Ana at si Eliza. Sa unang pagkakataon, nag-usap sila ng walang baril o kutsilyo sa pagitan nila. Hindi ako galit sa iyo, Eliza, mahinang sabi ni Ana. Galit lang ako sa paraang pinili mo. Kung sana nagtiwala ka sa batas. Lumingon si Eliza, namumugto ang kanyang mga mata, ngunit may bahagyang ngiti. Nagtiwala ako noon, pero walang batas para sa mga maliliit na taong tulad namin. Kaya gumawa ako ng sarili kong batas. Natahimik si Ana, hindi makasagot. Nang gabing iyon, 2 bagay ang naging malinaw. Opisyal na idineklarang suspect sa serye ng pagpatay si Eliza Reyes. At si Kapitan Nestor Jimenez ay nagsimula ng masangkot sa investigasyon ng Peking Kooperatiba na matagal niyang itinago. Ngunit isang bagay pa rin ang nakabitin sa hangin, tunay bang maipapatupad ang katarungan o magtatapos ang kasong ito sa isang kompromiso? Sina Miguel, Ana, at ang buong barangay San Isidro ay naghihintay na ngayon ng kasagutan. Nang gabing iyon, malakas ang buhos ng ulan sa barangay San Isidro. Tahimik ang mga kalsada. Tanging ang malabong ilaw mula sa mga poste ang kumikislap sa gitna ng manipis na hamog. Sa loob ng selda, si Eliza Reyes ay nakaupo sa isang sulok, nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatitig sa mga rehas na bakal, na para bang ang kanyang isipan ay malayo sa masikip na silid na iyon. Ngunit mayroong kakaiba. Mula ng huling interogasyon, hindi na siya nagre-rebelde. Wala nang sigaw, wala nang pangungutya sa batas. Ang natira na lamang ay isang kahina-hinalang katahimikan. Sa kanyang opisina, muling sinuri ni Police Captain Miguel ang mga papeles ng Peking Kooperatiba. Habang mas marami siyang binabasa, mas nagiging malinaw na ang pera ay direktang napunta sa personal na bank account ni Kapitan Nestor. Milyon-milyong piso ang pumasok doon. Isang patunay na siya nga ang utak ng lahat. Bumuntong hininga si Miguel. So, tama pala si Eliza, mali lang ang paraan niya, bulong niya. Samantala, si Sargento Ana, na nakaduti ng gabing iyon, ay hindi mapakali. Sinasabi ng kanyang kutob na may masamang mangyayari. Lumapit siya sa selda at tiningnan si Eliza na tahimik pa rin.
Eliza, mahinang tawag ni Ana, sinusubukang magsimula ng usapan. Lumingon si Eliza, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Alam mo, Ana, ang ulan na ito ay nagpapaalala sa akin ng huling gabi ng nanay ko. Ganoon din kalakas ang ulan. Umiiyak ako sa labas ng bahay, umaasang may tutulong pero wala. Lahat ay tumingin lang at umalis. Hinawakan ni Ana ang rehas, nasasaktan ang kanyang puso. Nararamdaman ko ang sakit mo, pero kailangan mong hayaang umiral ang batas. Nakahanap na si Captain Miguel ng matibay na ebidensya laban kay Nestor. Hindi na siya makakatakas ngayon. Tumawa si Eliza ng mahina. Naniniwala ka pa rin bang kayang ibagsak siya ng batas? Maraming pera si Nestor, maraming koneksyon. Kayang-kaya niyang bilhin ang lahat, pati na ang katotohanan. Mabilis na umiling si Ana. Hindi hanggat narito ako, hindi ko hahayaang mangyari iyon. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Mayroong sugat, mayroong determinasyon, at may malaking agwat sa pagitan nilang mahirap tulayin. Sa ibang lugar, si Nestor, na pansamantalang ikinulong sa isang espesyal na silid, ay hindi mapakali. Pawis ang bumasa sa kanyang mukha. Alam niyang ang ebidensyang natagpuan ni Miguel ay maaaring sumira sa kanyang karera at buhay. Dahil sa takot, nag-isip siya ng desperadong paraan. Mayroon siyang maliit na kutsilyo na naitago niya kahit paano nang siya ay kapapan. Hindi nila ako maaaring kalagkarin dito. Hindi maaari, bulong niya sa sarili. Nang pumasok ang isang opisyal para tingnan siya, bigla siyang sumugod. Nagkagulo. Bumagsak ang opisyal at mabilis na tumakas si Nestor mula sa silid, tumakbo sa isang makitid na pasilyo. Umalinggaw ang alarma. Nagtakbuhan ang mga pulis. Agad na tumakbo si Ana patungo sa ingay. Anong nangyari? Sigaw niya. Tumakas si Nestor, sagot ng isang opisyal. Natigilan si Ana. Agad na napatingin ang kanyang mga mata sa selda ni Eliza. Ang babae ay nakatayo na ngayon, kalmado ang mukha, na para bang hinihintay ang sandaling ito. Sinabi ko na sa iyo, hindi ba, umalinggaw ang boses ni Eliza. Hindi siya kayang pigilan ng batas. Makakalaya siya. Ikinuyom ni Ana ang kanyang kamao at tumakbo para sumunod sa team na humahabol kay Nestor. Ang habulan ay nagtapos sa isang lumang bodega malapit sa isang madilim na palayan. Nagtago roon si Nestor, hinihingal. Biglang umugit ang pinto at ang lumabas ay hindi pulis, kundi si Eliza. Kahit paano ay nakalabas siya mula sa selda, marahil dahil sa kaguluhan kanina. Nagulat si Nestor. Ikaw. Dahan-dahang lumapit si Eliza, nagniningas ang kanyang mga mata. Sa wakas, nagkita tayo ng walang rehas, walang pulis sa pagitan natin. Alam mo bang ilang taon kong hinintay ang sandaling ito? Umatras si Nestor, nanginginig ang maliit na kutsilyo sa kanyang kamay. Huwag kang lalapit. Kung maglalakas loob ka, ako, bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, sinunggaban na ni Eliza ang kanyang pulso, pinilipit ito, at nahulog ang kutsilyo. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa maalikabok na sahig. Sa sandaling iyon, dumating si Ana at si Miguel kasama ang ilang pulis. Pinanood nila ang eksena mula sa pinto ng bodega. Eliza! Itigil mo iyan, sigaw ni Miguel. Ngunit tila hindi nakikinig si Eliza. Idiniin niya si Nestor sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa liig ng kapitan. Dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi, halo-halo ang galit. Para ito sa nanay ko. Para sa lahat ng taong sinira mo, sigaw niya. Mabilis na lumapit si Ana, sinusubukang hilahin si Eliza. Tama na, Eliza. Kung gagawin mo iyan, magiging katulad ka na rin ang sinasabi nilang isang mamamatay tao na walang puso. Natahimik si Eliza sandali. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay nakakapit pa rin, ngunit ang kanyang tingin ay nagtagpo sa mga mata ni Ana. Mayroong desperasyon doon. Dahan-dahan, lumuwag ang kanyang pagkakahawak. Sa wakas ay binitawan niya si Nestor na umuubo ng malakas. Agad na niyakap ni Ana si Eliza na para bang pinipigilan siyang muling lamunin ng galit. Sumenya si Miguel sa kanyang mga tauhan na arestuhin si Nestor. Sa pagkakataong ito, sapat na ang ebidensya at mga saksi para ikulong siya. Samantala, dinala pabalik si Eliza. Ang kanyang mukha ay puno ng luha.
Ngunit mayroong kakaiba. Sa unang pagkakataon, mukha siyang guminhawa. Hindi ko siya pinatay, bulong niya kay Ana. Siguro, ipagmamalaki ako ni inay dahil sa wakas ay tumigil na ako. Tumango si Ana, hinawakan ang kanyang kamay. Pinili mo ang tamang landas. Nagtapos ang gabing iyon sa 2 pag-aresto. Si Kapitan Nestor Jimenez ay opisyal na idineklarang pangunahing suspect sa kaso ng kooperatiba. Si Eliza Reyes ay mananatiling haharap sa batas para sa serya ng pagpatay, ngunit may tala na isinuko niya ang sarili nang hindi